Good afternoon, everyone. My name is Makagiling Salima, BSP 4B. This is the continuation of Chapter 23 entitled Martyrdom at Bagumbayan. Dito natin malalaman kung ano nga ba ang nangyari kay Dr. Jose Rizal after his death, kung agad-agad ba siyang tinanghal bilang pambansang bayani, and I hope bago matapos ang chapter na ito is may matutunan tayo. Noong araw bago binaril si Dr. Jose Rizal ay nagawa niya pang magpaalam sa mga pari at sa kanyang mga defender. Nakipagkamay pa siya even though nakatali na yung dalawa niyang kamay papuntang elbow niya. During that time, habang nakatayo na si Dr. Jose Rizal, isa sa mga pari yung pumunta sa kanya to bless him and binigyan siya ng crucifix, yung maliit na krus. Rizal bowed his head and he kissed it pagkatapos nun. Humarap siya sa Spanish captain and he requested to be shot habang nakaharap sa babaril sa kanya. His request was denied kasi binigay na ng captain na yung order is barilin siya patalikod. Based sa nakalap kong information about dito, Filipino knows during that time how Rizal refused to be shot in the back. Nakipag-away pa siya during that time or during that moment sa isa sa mga officer noong oras na yon. Gusto niyang barilin siya ng nakaharap without blindfold. Indeed, pinakita talaga niya na may paninindigan pa din siya bilang Filipino. At bilang lalaki, pinakita niya talaga sa ating mga Filipino na may paninindigan siya. By reading this chapter, it amazes me to read nung time na yon may lumapit sa kanyang isang military physician named Dr. Felipe Ruiz Castillo. That military physician asked to feel his pulse and nagulat yung doktor kasi normal yung pulso niya and that indicates na hindi takot mamatay si Dr. Jose Rizal. The death raffles of the drums filled the air. Nung babarilin na si Dr. Jose Rizal, maririnig mo yung command talaga ng firing squad. After nila masabi yung fire, nagpaputok na sila ng baril. Nung tumama yung baril kay Dr. Jose Rizal, natumba siya habang nakataas yung mukha niya sa papasikat na araw na yon. Habang nagluluksa yung mga Filipino noong araw na yon, kabaligtaran naman sa mga Spanish na puro sigaw ang maririnig with their sadistic stare. Sinisigaw nila yung mga katagang Viva España, which means long live Spain. Nakakalungkot kasi bago siya mamatay, he was able to express his love for his country. Sinulat niya ito sa Fort Santiago noong December 29, 1896, the eve of his execution. Binigyan ito ng title na Mi Ultimo Adios or Last Farewell sa English. Ito na yung pamamaalam niya sa kanyang pamilya, kaibigan, and his fellow Filipinos. Rizal believes na pag namatay siya, yung ashes and yung memory niya should be spread throughout the Philippines to help fertilize the growth of free nation. So, what happened after the execution? What happened after his execution? After his execution, the authority buried him sa Paco General Cemetery nang wala man lang palatandaan na siya yun. Makalipas ang 2 araw, natagpuan ito ni Narcisa, ang kapatid niyang babae. Pinalagyan niya ito ng RPG, kabaligtaran ito sa kanyang initial. So, sino nga ba ang nag-proclaim na gawing bayani si Dr. Jose Rizal? Agad-agad ba siya naging bayani? No. Noong August 17, 1898, hinukay ang labi niya, dinala sa tahanan ng pamilyang Rizal sa Binondo, iningatan nito hanggang dalhin nito sa Himlayan sa Luneta noong December 30, 1912. Sino nga ba ang nag-proclaim sa kanya bilang bayani ng ating bansa? Okay, the Philippines government declared Rizal as the official hero in 1898 after the Spanish-American War. During this time, the Philippine government was in the process of forming a new country and a national Filipino. That's all. I hope you guys learned something about this chapter. Thank you very much for listening.